Boss Mike, pakita ko yung ano para may ano tayo, premise. Ayan. Oh. Ito yung tinutukoy ni Boss Mark. PBBM, ASEAN 2026 chairship to reap benefits for PH. Basahin ko rito yung isang part na ano talaga. Sabi kasi rito ni PBBM, the gavel was passed on to me. Yung ito, yung ganyan. Oo. Ayan, kasi parang terminologies yan, idioms yan na yung pag sa meeting, yung ipinasa sa iyo yung pagsasalita, parang ibinigay sa entablado, parang ganun. Yan yung pagkakasabi. Yan, nakaka-proud yan pero ini-issuehan pa rin Ini-issuehan pa rin ng mga DDS. Ano pa ba expect mo dyan sa mga yan? Hanggat hindi nakakaupo si Sara o hanggat hindi Duterte yung sa pagkapangulo, tuloy-tuloy lang yan. Mga yan. No? Yan yung mga tao na talagang hindi sa Pilipinas yung suporta nila. Kumbaga sa ano lang, idol lang nila. When was the last time ba the Philippines was the ASEAN leader? Kailan? 1977 pa. Di ba? 1987, wait lang, si ano rin, 1987. Hindi ko alam kung umiikot yata yan di ba? Baka umiikot, no? So ilang mga bansa yon. Tsaka magiliw na magiliw, no, yung pagtanggap kay PBBM kahit nung paglipat no nung chairship no kay PBBM. So next year ba next year tayo magiging host, no? Saya. Diba? So yun. Madaming opportunities para sa bansa natin, no? Yung okay na yan. Lipat na tayo kay Marcoleta. Inaantay ko yung kay Marcoleta No? Etat ka na ba kay Marcoleta? Grabe. Ilan tong sige. Malamang yan, disbar din yan. Asan yung kay Marcoleta? Malamang disbar din. Malamang yan, si Marcoleta disbar din yan. Sa tingin mo? Kasi maraming nga rin nagsasabi. Sige, ito pag-usapan natin. Gapang yan Sabi dito, Manila Court rules Gutesa's affidavit falsified. Tapos na ang laban. Tapos na ang pag-uusap. Ang ipinasok ni Marcoleta bilang witness niya ay, nameke. Di ba? Tapos ganito. Bakit gagapang kay Marcoleta? Kung paano ipinaliwanag ni Gutesa o paano niya isinalaysay yung is mas mukhang magaling pa si Marcoleta sa kanya at mas mukhang kabisado pa. So ngayon papasok sa isip mo na si Marcoleta gumawa nito gawain ba yun? Pag inimbestigahan niya at napatunayan na si Marcoleta nga ang gumawa nun, gawain ba ito ng abogado? Disbar ka. Puta. Hindi, pero yan nga. No? Parang kapag isa din sa napakinggan ko kanina sa parang isa sa mga isang abogado. Parang ang pagkakasabi niya, kung since napatunayan na falsified yan at nagsinungaling nga itong si Gutesa, although i-honor naman yung kung ano yung salaysay niya dahil nandun naman siya, nag-appear na siya. Pero pag kung ang problema, mas may problema pa nga si Marcoleta daw kasi kung nalaman na pinasinungalingan nga yung sinadyang magsinungaling para dun sa affidavit. Tapos nakaharap si Marcoleta nung habang alam niya na nagsisinungaling, may siya, yun nga pwede talaga malaki ang posibilidad na ma-disbar si Marcoleta. Kaya Gutesa perjury. Oo. Diba? Ayan. Pagsisinungaling habang under oath ka. Diba? Dali din dyan si defensor. Oo nga. Kasi idinawit ni Marcoleta Pero falsification of documents. Falsified documents, isa yun. No? Perjury. Tapos kay Marcoleta, disbar. Ubus ang diba? mga... Madami pa yan. Kasi kung ano-ano, dapat yan kapag ka mga ganyan, 6 na buwan, ipapractice. Anak ng tinapa naman.
Yan yung iniiwasan sa ICI, yung mga ganyan. Yung makikita nila, mamomonitor nila kung ano galaw ng ICI. Ay, sige, ganito, magpasok tayo ng isang witness. Oo. Di ba? Nakakagulo lang. Kasi si Gutesa, kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo pa, no? Kahit sabihin na peke, damage has been done na talaga. Diba? Wala na yan. Nabanggit na si Speaker Martin, tapos hindi naman mabigyan ng talagang totoong pagkakakonekta. Na-damage na. Kaya iniintay ko din yung hearing ni Senator Panfilo Lacson para doon sa Blue Ribbon Committee ulit. Isa sa iniisip ko kung bakit hindi na lumalabas si Gutesa is kasi alam nila, kita nila, ramdam nila na kulang sa ensayo Di ba? Baka pagka lumabas yan, mas madami pa na madami pang mabubuko dyan. Seminar na. Hindi, kahit tingin ko kahit i-seminar nila ng i-seminar yan. Sabi ko sa iyo, ang kasinungalingan na laban, ang hirap ilaban yan. Kasi tahi-tahing kwento yan Pwede mong makalimutan yung script mo, pwede makalimutan yung unlike yung totoo talagang correct. Hindi, pero pwede mong, you can pull it off, no? Pagka yung one-time performance. Ang problema, hindi mo na talaga mauulit yun. Yung pag inulit mo, magiging magkaiba yung performance mo ng isang beses. Ba't ang pangit ng audio natin? Hindi, okay naman. Oo nga. Test mic. Mic test. Audio. Hindi po si Mark yan. Taga-Bambang po yan. Hindi ba taga-Bambang yan? Taga-Bambang yan. Alam mo ba yung LRT Bambang? O yun dun. So pag inulit, may iba at may iba, yung magiging salaysay niyan. Yan. Yun nga din Yun talaga. Pagka, I think, kung kaya rin umiwas yan sa ICI, no? Sa interview ng ICI, yun din. Uy, si Bongo, umiwas din daw. Pero parang pinabulaanan Oo, parang pinabulaanan. Kasi parang tinanong yung spokesperson ng ICI, parang sabi, totoo po ba? Sa sa Storycom ko napanood, parang sinabi, totoo po ba? Kasi sinabi yata ni Senator Trillanes na parang si Bongo inimbitahan, pero ayaw daw. Sabi, hindi, wala pa po kaming sinesend na imbitasyon kay Bongo. Tapos parang sabi nung isang reporter, shit. Totoo ba? Kanino ba galing? Parang si Secretary Lamas nga yung nagtanong dun sa babae na yung lagi